Hello mga kalanghap, my name is Florina and welcome sa Langhap Sarap. So for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng bochi or sesame balls, pati na rin ang palaman at saka yung dough at mga tips para iwas palpak. Kaya naman panoorin nyo ang video ito, huwag nyo skip para naman alam nyo. Kasi pwede itong pang negosyo. Pause muna tayo dito kasi gusto kong marinig nyo ang crunchy ng ating bochi. Ayan, so very crunchy, kaya naman simulan na natin. So sa paggawa ng palaman, ito lang ang ating mga ingredients. Binabad ko na tong mung beans overnight para madaling maluto. Sa complete ingredients, nakalagay sa screen para madali nyong mabasa. At saka, pwede nyo siyang i-post ang video and you can write it down. So 1 cup of mung beans, 1/2 teaspoon of salt, 1/2 cup of unsweetened or sweetened desiccated coconut. Pwede kayong gumamit ng fresh, sugar, at saka ito yung itsura ng mung beans pag hindi pa siya nababad sa tubig. Ito yung tinatawag nilang yellow split mung beans. Ayan, para may reference kayo. So, lutuin na natin gamit ang non-stick pot. Pwede naman kayong gumamit ng yung kawali na non-stick. So, ilagay na natin ang tubig. At pakukulaan lang natin ito. Tinatakpan ko muna siya para hindi siya mag-evaporate yung tubig right away. Para naman maluto, medyo luto yung, para hindi siya madaling mag-reduce yung liquid. So, tatanggalin lang natin once kumulo na. Tanggalin natin yung puti. Then, tingnan nyo naman, nag-reduce na yung liquid na nilagay natin. So, at this time, hindi pa naman siya luto, pero ilalagay ko na dito ang asukal. Pero nasa sa inyo na yan. Kasi sa ganitong stage, gusto ko kasi na ma-absorb ng beans yung ating asukal para malasa siya. Then, ilalagay ko na rin dito ang desiccated coconut at saka asin. Pero take note, ito ay hindi pa luto kasi nalalaman natin na luto na yung ating mung bean. Ang texture niya ay nagbabago. Yung parang, ano na siya guys, yung lumalapot. Ayan. So, takpan lang natin to. Then, i-check na naman natin. So, ito ay hindi pa luto. Pag ganyan ang itsura niya, medyo buhaghag pa siya. So, dagdag tayo dito ng tubig, 1/2 cup. Pag ganito na yung itsura guys, ito ay luto na. So, kahit likod lang ng ating spatula or yung spoon or yung tinatawag na luwag, pwede na siya dugmokon or i-mash nyo siya ng gamit ang yung spatula. Pero gusto ko siya, ganito yung texture niya, yung may babuo-buo pa pero luto na. Malalaman nyo yan kasi yan nga ang itsura niya, bumubuo na siya. So, pag luto na, sit aside natin, palamigin. Kailangan takpan nyo siya para hindi mag-dry yung ibabaw. So, ipo-form lang natin ito ng parang bola. Gamit ko dito ay 1 teaspoon. Or yung, as in punong-puno yung teaspoon guys. So, sa palaman, nakagawa ako dito ng 38 pieces. Ayan, ganito yung itsura. So, hindi ko na ipapakita lahat. Ito yung ating nagawa. So, 38 pieces yan. Kaya naman, next step ay gagawa na tayo ng dough. Siyempre sa dough, kailangan din gagawa tayo ng 38 pieces. I-match natin dito sa ating palaman. So, ito naman ang ingredients ng ating dough nasa screen. So, ito ay mashed potato, luto na durugin nyo lang. Pwede kayong gumamit dito ng sweet potato or potato. Kung wala kayong potato, kung meron kayong potato flakes, pwede nyo gamitin yun. So, ilagay na natin ang asukal, asin. Haluin ko muna to para matunaw. Sigurado akong matunaw yung asukal at saka yung asin. Saka na natin ilagay ang ating 400 grams of glutinous rice. So, isi-share ko din sa inyo kung saan ako nagkamali dito. Honestly, mga kalanghap, dapat yung tubig ay mga
1/2 cup muna ang ilagay nyo dito kung wala kayong extra glutinous rice. Halimbawa, yun lang talaga yung 400 grams lang talaga yung glutinous rice na nasa bahay nyo. So, wag nyo ilagay yung tubig lahat right away. So, maglagay din tayo dito ng rice flour, 1 cup. Pero kahit naglagay na ako dito ng rice flour, nakikita nyo naman na mushy pa siya. So, nagdagdag ako dito ng mga 1/2 cup of glutinous rice. Pero still, nakikita nyo hindi pa siya bumubuo ng dough. So, nagdagdag na naman ako ng mga 1/2 cup. So, nakikita ko sa ganito ay sakto na. Kaya, isa yun ang mga tips sa mga nagbe-bake na pag maglagay tayo ng liquid, lalo na pag bago pa tayo dito sa recipe. First time ko tong ginawa, kaya naman naalala ko, nakalimutan ko yung trick ko pag nagbe-bake ako. So, usually, pag nagbe-bake ako, yung liquid talaga ay dinadahan-dahan ko siyang nilalagay kasi different each talaga yung flour. Tama naman yung sinasabi ng mga professional na mga bakers na iba-iba talaga ang absorption ng flour. So, yung last na nilagay ko ay baking powder. So, naglagay tayo ng 1 tablespoon. Then, ito ay atin na itong imamasa, imimix, ininid. Pero hindi naman kailangan na need na talaga na parang sa tinapay. Kailangan nyo lang ma-mix ng maayos. So, pagkatapos ay, kung sa tingin nyo ay need nyo na combine nyo na ng maayos, mag-form lang kayo ng parang bola. So, ito na naman ang isa sa mga tips na bubulol ako guys pag ini-explain ko lahat. So, kailangan mag-form kayo ng parang magbola ng dough, then i-press nyo i-flatten nyo siya. Kung sa tingin nyo ay, titingnan nyo ang itsura kung hindi siya magka-crack. Kasi kung hindi siya magka-crack, meaning hindi puputok or hindi pagluto na, hindi na puputok ang inyong buchi. So, i-flatten nyo lang siya, ilagay nyo yung palaman na ginawa natin ahead. I-roll nyo siya. Then, dito naman ay gagamit na tayo ng raw sesame seeds. So, mga 1 cup ang ating ginamit dito. So, kailangan gentle lang tayo sa pag-roll. I-roll nyo sa sesame seeds and gently press para didikit yung sesame seeds sa ating dough. Hindi siya matatanggal kahit pag-prito na natin. Ayan. So, ganito yung itsura. Ayan. So, hindi ko na ipapakita lahat kasi same process lang naman. So, ito na yung nagawa ko. Lalaki pa to guys kasi naglagay tayo dito ng baking powder. So, next step naman, magpainit tayo ng mantika. So, gumamit ako dito ng mga 1 litro at saka yung meron akong kunting used na mantika. Ginamit ko na rin dito para as in lulubog yung ating dough. So, sa pagluto naman, kailangan hindi siya masyadong mainit. Katamtaman lang yung paglagay nyo sa wooden stick o wooden spoon, bumubula-bula na siya, ilagay nyo na ang ating dough. So, wag nyo siyang i-crowded masyado. So, itong akin okay lang naman kasi magpo-float to pag malapit na siyang maluto or paluto na. So, tataas pa to. So, medyo maluwang naman sa taas ng ating pot. Ayan. So, nakikita ninyo naman, ganito yung itsura. Lumalaki siya. So, paluto na siya, pero hintayin natin na maging brown. Para crispy at saka, siyempre, crunchy pagkainin. So, ito luto na. Atin na itong isasalin sa, kung meron kayong paper cloth or paper towel, or kung meron kayong malinis na cloth para ma-absorb ng paper cloth or yung paper towel ang excess na mantika para hindi oily. Sa next na batch naman ay hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano lutuin. Pero tip ko lang, sa ganito guys, sa second batch na pagprito nyo, i-reduce nyo ang heat ng mantika kasi ay mainit na mainit to para hindi siya mag-crack. Then i-adjust nyo na eventually pag nilalagay niyo na yung mga buchi. So that's it for today's guys. Sana nagustuhan nyo ang recipe ito. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe
and paki-comment, paki-share sa inyong mga friends. Again, my name is Florina sa Langhap Sarap, ang nagsasabing see you next time. Thank you for watching. Bye!